Confirm, Saldico at Martin Romualdez magkasama sa US. CCTV footage inilabas na. At eto, Martin Romualdez papalitan na ni Toby Tiangco bilang House of Representative. Naku po. Totoo kaya ito? Hindi kaya palabas lang to ng administrasyon para palabasin na ina-actionan talaga nila ang flood control issue. At dito nga alam naman natin na hanggang ngayon hinahanap pa rin si Saldico, at eto hinahanap din ng isa sa kasama ni Saldico sa isa sa mga humahawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kundi si Martin Romualdez. Eto nga may mga video tayong papanoorin at may re-reactionan din tayo na kung saan ay magkasama na pala etong si Saldico at Martin Romualdez sa US. Kaya pala din natin nakikita si si House Speaker. Totoo kaya to? Pero mamaya natin malalaman yan dito sa dulo ng video na to. Pero eto nga balita, at maugong na talaga na balita, na etong si Martin Romualdez ay papalitan na daw ni Congressman Toby Tiangco. Dahil etong si Marcos Jr. at si Romualdez ay nagkakabembangan na. Bembangan talaga. Nagkakalabuan na ang magpinsan. Kasi nga sabi ni Marcos Jr. sa kanya daw sisi ang lahat, pero si Martin Romualdez lamang ang nakikinabang sa pera ng mga nakaw nila. At ito yung papanoorin natin isa po sa mga historical, ano bang pwedeng itawag? Historical moment, historical dramatics video ni Marcos Jr. na kung saan, alam nyo, habang pinapanood ko, tawang-tawa ako. Sabi ko, tangina, dapat talaga naging naging artista ka na lang kasi ang galing mo umakting. Ang galing mo din kung gumawa ng winto. Pang 3-in-1, no? Pangkalahatan si Marcos Jr., no? Pwedeng maging director, pwedeng maging writer, pwede rin siya gawing artista, pwede rin siya gawing kontrabida dun sa pelikula niya. Ang galing ang galing ng pagkakagawa ng buong kwento ngayon, lalong-lalo na dito sa issue ng flood control issue, na kung saan ay bilyones ang nagiging nakawan. So eto, para lubos yung maunawaan, panoorin natin ito. Yan. Dito, tungtuwa ako dito Galit na galit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa epekto sa mga Pilipino ng naungkat na korupsyon sa mga flood control project. Iaanunsyo daw niya sa mga susunod na araw ang bubuo ng Independent Commission na bubusisi sa mga anomalya, at walaan niya itong sasantuhin. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Vicky Morales. Galit na galit daw. Kahit GMA, di makapaniwala na galit siya. Galit na galit daw si Pangulong Bongbong Marcos. Ang galing, no? Yung mga anomalous flood control project. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling. Sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Wala pang formal name. Pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang... Ang ganda nung mic ni Pangulong Bongbong Marcos, pa-sponsor naman nung mic pang vlog. Nasa harap mong ganda ng tunog. Unahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. 3 ang magiging miyembro ng komisyon. Puta na, puro malapit na lang At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings
para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. At Hindi man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the congresspeople? Alam mo, Vicky Morales, kulang sa tanong mo. Ito bang kukunin ni Marcos Jr. ng mga tao? Sahuran din ba ng gobyerno? At dito pinatunayan ni Marcos Jr. na napakahina niyang nilalang. Tanay ko, presidente, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Kuha ka pa ng sandamakmak na tao. Sa bagay, noon pa man, ganyan ka naman talaga. Weak leader ka talaga. Naging malaya nga mangurap yung mga kontraktor at mga congressman dahil mahina kang nilalang. Pero mo, presidente ka, di mo alam, ninanakawan ka na. They will have the subpoena authority powers. to investigate anything and anyone. Oh. Otherwise, then what way they will have this sacred cow na naman o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. I said, we're making Puta na pinsan mo nga yung isang promotor Walang sasantuhin, puro ka ganyan, walang sasantuhin, hindi mo nga masita-sita yung pinsan mo. Tangina ka, puro ka ganyan. omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? Your political supporter? Or Oh. every single ordinary Filipino citizen? Ah. Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Wow! Sana all! Oh, ang galing ang galing hugot na hugot, galing mula sa puso Grabe, importante sa akin. Ang importante sa akin yung sambayan ng Pilipino. Wow! Importante, butang na, halos sumamatay-matay na sa baha yung mga Pilipino, importante sa'yo. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, Wow. not one person is more important. Not me, not anybody Wow! is more important. Whatever. Pero Kung sabi sana rin all. ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang Obvious na nga Tapos ngayon, parang kapag nag-imbestiga kayo, hindi pa 100% na sure na may makakasuhan. Eto, lantaran na plunder to. 'Di ba? Anak ng teteng naman, Utangin na niyo, palabas lang talaga to. kanilang rekomendasyon pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa Patay. paghahain ng kaso. Patay na naman, DOJ, paktay tayo dyan. Ang dami-dami ng trabaho ng DOJ, wala naman natatapos. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus. Di alam nyo, kahit ako nagsumbong ako dyan. Dito to, alam mo kung ano sinumbong ko? Yung pinsan mo, grabe mangurap. Hindi dapat yun ang isumbong nyo. Pangulong Bongbong Marcos, baka pwede mo namang imbestigahan yung mga nasa likod ng mga kontraktor at ng DPWH. Kasi hindi naman magagawa yun ng mga kontraktor, ng pangkaraniwan mga kontraktor kung wala silang backup na galing sa mga politiko. Baka mamaya lumabas yung pinsan mo dyan. Diba? At nandiyan din si Saldico na pinayagan nyo ng makaluwas ng Amerika. At eto na nga, sumunod na nga daw si Tamba. Di ba ganun dapat? Anak ng teteng naman,
already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero syempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Eh, nirereklamo nga ng taong bayan yung pinsan mo. Pinsan mo nga ni. Bakit ayaw mong imbestigahan yung pinsan mo? At yung mga katulad na lang yan, Saldi ko, may-ari ng Sunwest Corporation na kung saan ay binanggit mo. 'Di ba? Kasama sa top 15. Eh, ang nangyayari ngayon, wala ka namang ginagawang investigasyon kay Saldi ko. Sa halip, pinalayas nyo pa nga ng ibang bansa. Tangina, sabihin mo, sabihin nyo lang kung sino gusto yung pa-imbestigan, anak ng teteng. Tapos mag-i-imbestiga gusto nyo. Yung mga congressman, lalo na si Pastor Abante Atras. Gusto mag-imbestiga sa Davao, ang ayos-ayos ng flood control sa Davao. Andito sa Luzon yung issue sa flood control, dun sa Davao gustong mag-imbestiga, ang walang iya. O konti na nga lang itatagal niya sa mundo, ganyan pa yung pinagagawa niya, yun di punggol. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Wow. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project, tanong ko sa Pangulo, Hindi nga Bakit maging ganitong massive yung corruption? Ito magandang part na pakinggan nyo. Ako, Governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Wow. Bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's Kaputa na may narinig niyo may sad song. May sad background. economic Yun ang sabotage. shock, Yeah. kasi ngayon sila walang pakialam. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many Ano daw siya, nasa shock. Dahil ganito daw yung gobyerno. Ang tanong, sino ba presidente? Ha? At ano bang ginawa mo sa loob ng 3 taon? Ikaw ba'y natulog? Ikaw ba'y naggala? O nag-focus ka lang masyado sa mga Duterte kaya hindi mo na malaya na ninanakawan ka na? Tangina, presidente ka, di mo alam bakit nagkaganyan yung administrasyon mo? Eh, mag-quit ka na lang, bumaba ka na lang. Di ba? Kate ng ilong ko. Bumaba ka na lang sa pwesto mo. Eh, wala ka naman palang silbi. Hindi mo nga namalayan na ninanakawan ka na. Kasi ito bilang, halimbawa ako yung presidente. Soon, mangyayari yan. Halimbawa ganito. Ako yung presidente, 'di ba? Alam ko yung kalakaran sa ibaba ko. Parang katulad lang ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Binisto niya pa na dati ng DPWH, diyan talaga ang isa sa mga DPWH, custom.
diyan nagkakaroon ng mga malakihang nakawan sa gobyerno noon, 'di ba? At hanggang ngayon mas lalo ngayon. So alam ni Pangulong Duterte 'yon, kaya lahat ng mga gumagawa ng katarantaduhan ilag. Kasi nga sa oras na malaman na sila ang nagnanakaw sa kaban ng bayan, paktay sila kay Duterte. Tapos ikaw hindi mo alam. Saka ito pa, kapag may nangyaring ganyan katulad ng korupsyon, saan ba sisi? Di ba sa'yo? Di dapat nung una pa lang iningatan mo na wag mabuntong or masisi sa'yo yung mga korupsyon na yan. Dahil ulitin ko, ikaw ang presidente. Alak ng teteng ka naman, oh. Regimes, and it just keeps getting worse. So, It did. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? Ngayon, ba't tayo nagkaganto pinabayaan? Sino nagpabaya? Isa pang katanungan, sino ang nagpabaya at sino ang presidente? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi It was, problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. but to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Ano tayo? Putay. Nadahilan pa yung flood control kung bakit hindi makatulog. Hindi kaya hindi ka makatulog dahil ano? Putay na bigla ako laalala, gago. Dahil sa problema ng blood control, kaya hindi ako makatulog yung pala. Kaya hindi makatulog dahil sa sa tutot. Ay, naku mo pa. Komedyante ka talaga, Marcos. Ay, nagkaganto. I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, Alam mo, yung ini-interview dito, parang halimbawa, paano ba? Parang mayor. Hindi alam ng mayor kung paano susolusyonan ang korupsyon sa bansang Pilipinas dahil siya lang ay isang mayor. Wala siyang lakas para patinuin yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan dahil di hamak na mas mataas sa kanya sa posisyon yun. Hindi niya kayang arukin or hindi niya kayang higitan ng kapangyarihan dahil nasa mataas na posisyon. Ganyan ang kalagayan ni Marcos dito sa interview. Para lang siyang mayor. Hindi siya parang presidente. nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari, no? I mean, No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap. For very little. Oo. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Uy! Babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina na ang lalim ng kalawang. Aktingan mo pa, kailangan yung mas nakakaawa. Yung kailangan yung mas kapani-paniwalang acting. Ikulubot mo pa konti yung kilay mo. Yan, pa natin, adjust pa natin ng konti. Tapos yung panga medyo itabingi mo pa ha, para medyo kapani-paniwala. O sige, lights, camera, action. Ang lalim ng Yes. ng bulok. you're teary-eyed. Yes. Ay puta na yan na nga. No, because I see people having a hard time. Umiyak, bahasan yung luha. Wait lang, ilabas mo luha! And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Wow! Dapat parusahan. Wow! Hindi naman eh. Oo! Ba't mo paparusahan? Oo! Para magpayaman ka? Uy! Do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, Oh. now I can do something about them. And that Uy! is the greatest privilege that
anyone can be granted. So no, I don't regret. Uy! Putang na, ang galing umaction ni Jose Rizal. Ay, ang galing umacting. Grabe. Talagang dalang-dala ka no? Oo, tapos yung nag-i-interview, ang ganda ng pasok ng linya niya. No? Ang ganda ng pasok ng linya yung nag-i-interview eh. Talagang daling-dali yung umiiyak ka ba? Diba? Tapos syempre yung isa acting nga, yan ang sinabi ni Direk eh. Na kapag sinabi yung gano'n na yun, titingin ka dun sa medyo, yan, sa may labas. Oo, ganyan ang dalihan ng mga yan. At nila Ding Dong Dantes, nila John Lloyd yan, gumaganon muna yan sa malayo bago yun pagbalik niyan. May luha na yan, diba? So, ang galing ng tema ng script dito. Ang ganda ng mga pasok ng punchline, may mga wisdom word pa. May mga may mga tinatawag na confidential letters. Confidential letters sa puta. Ayop ka, Marcos. Ang lakas mo. Oh, dapat deserve niyang manalo ng Oscar Award. Tayo la. Hiling tayo ng hiling na maayos na presidente, bigyan tayo sintu-sintu. Ibis na, alam mo yun, ibis na maiyak ka. Di alam mo yun eh, alam mo sa tao yun eh. Kahit sa TV lang, malalaman mo kung totoo yung iyak o hindi. Diba? Alam mo kung talagang madadala ka, mahahatak ka eh. Yung kay Marcos, matatawa ka. Ay, naku. Ang lupit mo, Marcos. Iba. Best ever president ka talaga. Lahat nasa iyo. Pagiging sinungaling. Ha? Paggawa ng kwento. Pagtanim ng mga issue. Ano pa? Pagtakpan ng mga kapwa mo, kurakot. Ang galing. Oh, grabe. Iba, grabe. Ay, nako. Dito tayo. Ay, ito ba yun? Wait lang tingnan natin kung ito ba yun. Ito ba yun? Ito. Ay, hindi. Ang galing mo. Kakaiba ka. Ito. Panoorin mo natin to Hindi ako makabubod nung kay Marcos. Puta na, umiyak-iyak ka pa. Tapos, yan kasi. Tayo na, sakit ng pang ako. Hindi ka dapat naging presidente, dapat naging writer ng mga pelikula. Siguro, di ba marami nagsasabi, minsan lang tayo maka-jackpot ng movie sa Pilipinas na madadala ka, talagang full package, no? Full package na drama. Siguro, wala pang nakakagawa nun ng mga director. Kung ako sa inyo, gawin nyo, kunin nyo si Marcos. Gawin nyong director. Grabe. O gawin nyo artista. Ako po, tatalunin sila niyan. Yung mga Batikan na artista, sila... Sino mga Batikan? Oo, tatalunin to. Kaya pala, ngayon ko na naiintindihan, kaya pala magkasundo pagdating sa flood control issue, etong si Tito Soto tsaka si Marcos Jr. Ang galing nila. Oo, grabe. Alam nyo, ngayon na naiisip ko, hindi kaya si Tito Soto yung hindi kaya si Tito Soto yung yung trainer nito ni Marcos. Dito na tayo, panoorin natin to. Matunog ang pangalan ni Toby Tiangco na siya ang papalit kay Martin Romualdez bilang bagong speaker ng House of Representatives. Isa na sa nagbigay ng clue si Attorney Rowena Guanzon. Toby, kapalit ni Tambi, manifesting. At dahil sobra at malawakan na ang korupsyon sa Marcos administration na pinaghihinalaan na nagmumula ang korupsyon sa mga kongresista. Kaya naman walang magawa si BBM kundi ang umiyak na lamang sa sulok.
Oo, napaiyak siya. Very upset siya. Naaawa daw siya sa mga mahihirap na siyang nagdurusa ngayon sa iba't ibang kalamidad tulad na lamang ng pagbaha at ang mga nakaupupang politiko ang siya palalong yumayaman. Naniniwala naman si Ms. Crisette Loretta Chu na alam naman ni BBM ang katotohanan patungkol sa mga insertions ng budget at ang katamaran ni BBM ang siyang nagdala sa taong bayan sa kapahamakan at patuloy na nagdurusa sa kahirapan. Upset and teary-eyed. Personally, I will accept BBM as sincere in his tears if he moves to unseat Martin Romualdez. Alam niya na ang totoo about the insertions. And yes, I agree that it can very well be possible that it is, above all, BBM's laziness in going through the documents that made him miss many items. I can see it happen because ganun din ako. I trust people completely enough. I put them in charge of many things kasi tamad at mabilis mag-trust ako. But now that he knows, there is no excuse for the president to still trust the House Speaker because wala ng credibility si Martin Romualdez. Congress is in crisis. There is nothing they can do that will remove people's anger and doubt towards House Representatives unless Martin Romualdez, the main architect of all this, is unseated as Speaker. So respectfully, I submit that only a shake-up in House of Representatives will help our nation at this point. If Martin remains, the loss of trust in this government will completely be eroded. I would like to get names and suggestions. It will be Martin Romualdez's son who will run for Congress to replace him kasi naka-third consecutive term na siya. Please give me names and I will do my due diligence and research about that person. Sasabihin ko na agad, wag ako. Priority ko sa buhay na ito ang mag-travel, kumain, at maging tamad lang. Serious na tayo. We need someone incorruptible who also has a pure heart for service. Yung di rin takot kay Martin. Yung may pagmamahal sa bansa at sa Leyte. Again, alam ko na nag-apply sa akin lahat yan. Pero wag ako. Serious na tayo. Suggest na, and I will go home to Leyte para magmarites. Pero especially those in Leyte, it's really time for us to bring change to the 1st District of Leyte. Umasenso na lahat ng province. Tayo na lang hindi. Let's go. Pero kung kayo ba ang tatanungin mga kasweet, naniniwala ba kayo na tunay at talagang may emotions ang mga luha ni BBM? O baka Nako. Yung are you teary eyes? Yes, because very upset to. Ano yan, yung iyak ng tagumpay nila. Katulad ngayon, may 6 trillion na panibagong budget sa education. Laki. Siya rin nagsabi, di ba, na hindi lang sa flood control ang korupsyon. Maaari yung mga eskwelahan na mga itatayo ngayon dahil doon sa 6 trillion na budget na yon, meron din yan dyan. Baka nga yun baka nga yung 6 trillion na sa baka lang naman ako yung nagtatanong lamang ha. Baka yung 6 trillion na 2026 national budget may blanco din yun. Tapos etong flood control, ito yung panakibutas na para hindi natin mapansin, di ba? Hindi natin din alam. Malaking pera yun, 6 trillion yun. Tsaka kung usapang iyak mo, yung pag-iyak ni Marcos Jr., hindi naman normal yan sa isang lalaki. Kahit si Pangulong Duterte ay umiiyak din at nakita ho natin yan. Pero yung iyak kasi ni Marcos, unang-una,
hindi mo dapat iyakan ng issue ng flood control. Ang dapat mong gawin, panagutin mo ang mga politiko, kontraktor at ng miyembro ng DPWH na nangurakot dahil dyan sa flood control na yan at dahil bumabaha ng ganyan. Kung talagang naa-upset ka, kung talagang naaawa ka sa mga Pilipino, yun ang dapat mong gawin. Hindi, walang ano yung pag-iyak mo. Kahit ako, iyakin ako, pero ganon ang gagawin mo, iiyakan mo lang. Tapos lagi nyo sinasabi, pinag-aaralan nyo, iimbestigahan. Hanggang ngayon, ang tagal mo nang sinasabi yan, nakapunta ka na nga kung saan distrito, nakita mo na harap-harapan yung mga ghost project, yung mga project na substandard, pero hindi mo ina-actionan. Tapos ngayon, iiyakan mo kami para paniwalaan ka namin. Tsaka hindi, una-una, bilang isang presidente, hindi solusyon yung pag-iyak mo. Totoo yan, hindi yung solusyon. Pag umiyak ka, parang pag umiyak ka, tsaka eto hindi lahat ng umiiyak, totoo. Minsan meron dyan, nag-iyak-iyakan, pero guilty talaga siya. Nag-iyak-iyakan is dahil para kaawaan lang siya. Para masabi lang na mahal niya ang bansang Pilipinas. Mahal mo pala bansang Pilipinas, ba't hinahayaan mo pinsan mo magnakaw? Ganun lang kasimple, basic lang. Ako po, hindi po ako nakatapos ng high school. At hindi ko rin naman din minamaliit ang kakayanan at ang pinag-aralan ni Marcos Jr. Ako ay elementary lamang, pero kung talagang kung talagang mahal mo ang bayan, umpisahan mo yan sa mismong kamag-anak mo. Saan ba nanggagaling? Sino ba umahawak ng budget ng Pilipinas? Di ba pinsan mo? Obvious na ngayon, So kung talagang parang nakukonsensya ka na ayaw mo na ng ganitong korupsyon, panagutin mo ang pinsan mo. Panagutin mo ang mga kaalyado ng pinsan mo na involved dito sa flood control. Ganun kadali. Hindi yung iyak-iyakan mo kami. Baka naman iyak-iyak sa harap ng kamera tapos walang ginagawa. Alam niya ang punot dulo nito ay si Tambaloslos. O, diba? Ramang masyado sa bagay. Ito na lang naman ang kaya niyang gawin dahil nga wala talagang resulta ang kanyang pamumuno. Week later nga ang sabi ni dating Pangulong Duterte, papabudol pa ba tayo sa kanyang kadramahan na ito? Hindi ba't noon ay nabudol na tayo? Alalahanin ninyo, sino ba ang nagpakulong kay dating Pangulong Duterte? At ito na ang simula ng paglalabo-labo ng mga kontratista ng mga district engineers laban sa mga kongresista. Panoorin natin ang buong video. Ito na. Panoorin nyo. Courtesy ng ABS-CBN TV Patrol. Kanina lang. Panoorin nyo. First District Representative Leandro Leviste na hindi siya tumatanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor. Ito'y matapos sabihin ni District Engineer Abelardo Calalo na nautusan siya ng isang kongresista na mangolekta ng donasyon bilang suporta sa mga proyekto ni Leviste. O ayan, malapit-lapit na. Malapit-lapit na maglabo-labo ang mga kontratista laban sa mga opisyalis ng DPWH, laban sa mga kongresista. Hindi, tsaka obvious naman alam ko na itong ibang kontraktor, natatakot lang to na magsalita talaga. At yung iba dito, talagang hawak ng isang kilalang personalidad na makapangyarihan pagdating sa Congress or pagdating sa administrasyon, pagdating sa gobyerno. Malawak ang connection. Katulad na lang nung isang kontraktor na nagpapatalo ng 300 million sa isang gabi sa casino. Hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas yun. Ang pumronta lang yung isa lang, 'di ba? Pero yung pinaka-may-ari ng papangalan ng Bricks ba yun?
Talagang magkakalabo-labo sila diyan kasi ang pinapalabas nila ngayon, kontraktor lang ang may kasalanan sa issue ng flood control. Hindi lang kontraktor dapat managot dito at hindi lang din dapat DPWH. Meron at meron pa rin nasa taas. Kaya nga katulad ng pinapakita namin lagi sa inyo, nasa na yung picture na yun, pakita lang natin. Eto, yan. Ito yung ibig sabihin niyan, no? Ang ulo ay ang Malacanang at ang Congress. Ang gitna ay DPWH, buntot lamang ang mga kontraktor. So para maabsuelto etong tatlong ito, o kaya kahit etong ulo na lang, etong Palas tsaka Congress, ilalaglag niya ang DPWH at ilalaglag ang mga kontraktor. Para hindi sila masunog dito sa issue ng flood control. Bakit ba natin nasabi na sila yung ulo? Sila yung pumipirma ng budget at Speaker Martin Romualdez pa mismo ang isa sa humahawak ng budget ng Pilipinas. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Diba? So kung iisipin nyo maigi, bakit puro kontraktor lang? Kaya nga merong nangyayaring dito kababalagan eh. Hindi kaya ginigipit lang ng dalawang ito, etong nasa ulo, etong DPWH at etong mga kontraktor para absuelto sila. Pinapalabas lang sa taong bayan na kunwari may investigation na nangyayari. Para ang kamuhian lang ng taong bayan ay mga kontraktor at sila ang mga matitino. Pwede nilang gawin yun at ilang beses na rin nila ginawa yun. Pwede nilang gawin yun. O tignan niyo yung video ni Marcos. 'Di ba? Anong sinabi niya? Bakit nagkaganito? Bakit ganito kalala? Ang korupsyon. Aba, presidente ka, di mo alam, ikaw pumipirma ng budget ha. Kayong dalawa ng Congress ang pasimuno ng budget ng Pilipinas, hindi nyo alam? Hindi nyo ginamit ang confidential fund ng Office of the President na nagkakahalaga ng 4 billion para imbestigahan at i-monitor ang mga ginagawa ng mga kontraktor? Kung may kasalanan ng kontraktor, kasalanan nyo rin yan. Dahil sa kapabayaan nyo, yun yan. Ayun talaga yung pinakatotoo doon, no? Kung may kasalanan ng mga kontraktor, mas may kasalanan kayo. Kapabayaan nyo yan eh. 'Di ba? Hindi nila magagawa kung una-una. Hindi nila magagawa yan kung walang taong nasa likod niyan. At hindi nila kayang gawin yan. At hindi nila magagawa yung mga ghost project, yung mga half ghost project, kung mayroon sana kayong tiga-monitor doon. 'Di ba? Ang laki-laki ng confidential fund ng Pangulo eh. Sinisilip niyo yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte na nagkakahalaga ng 125 million na inubos sa 11 days. Eh ba't ayaw niyong isilipin tong 4 billion? Billion 4 billion. Yung confidential fund ng Pangulo. O saan nagagamit yan? Eh baka mamaya, totoo nga yung mga bali-balita na yung confidential fund ng Office of the President ay ginagamit laban sa mga Duterte. Wag naman sana. Hindi ako naniniwala dun ha. Hindi ako naniniwala dun na ganun ang ginagawa sa confidential fund ng Pangulo. Kasi kung isipin nyo, kaya nga meron kang ganyan is para sa mga ganitong proyekto. Para yan sa mga terorista, para yan sa mga tao na nais pabagsakin ng gobyerno. Kaya merong confidential fund. Ba't hindi mo ginamit yan doon sa mga kontraktor? Gasino na gumastos ka ng 1 billion para sa mga nagmo-monitor ng mga project ng mga kontraktor para sa flood control. Ba't hindi mo ginawa? Ba't hindi mo naisip yan? Presidente ka. Ako ang elementary, naisip ko. Ikaw hindi. Ganun lang yun. Basic lang. Napaka-basic lang talaga sa totoo lang. Eto lang oh. Ayan lang oh. Asan na yung ulit? Pakita natin ha. Ulit-ulitin natin yan oh. Ayan lang, basic lang oh. Ang ulo, Malacanang, Congress.
Gitna, DPWH. Ang buntot, contractors. Sino ang nagigipit ngayon? Sino ang sinisisi ng administrasyon? Di ba? Ang mga contractor. Tapos sila, wala. Malinis sila. Ginagawa nilang kanilang trabaho. Ganun ang kanilang ginagawa ngayon. Diba? So sa madaling salita, ito ay palabas lamang. Tapos may paiyak-iyak ka pa. Ulul. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa paiyak-iyak ni Marcos Jr. at etong Marcos at Romualdez nagkakalaglaga na. Ano po ba ang magiging komento nyo? Ito ba isang palabas lamang o talagang nagkakaroon na ng hidwaan ng magpinsan? So i-comment nyo lang po dyan sa baba at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.